Pero gusto ko ipakita, Pastor, kawawa naman ng mga iitin kapag ang blessing and grace ay nandoon talaga lang sa mga Hudyo. Pero gusto kong ipakita sa iyo, Pastor, sa Biblia, kung paano yung Hudyo na tagapagmana sa kaharian ng langit, ang Hintil ay tagapagmana ng kaharian ng langit. Basa. Ephesians chapter 3 verse 6. Hindi lang yan. Okay. Sabi dyan, that the Gentile should be fellow heirs. Pag sinabing fellow heirs, fellow heirs, tagapagmana. Kasamang tagapagmana. Sino ang tagapagmana? Yan natin. Huwag natin kalimutin yan. Sino ang tagapagmana? And of the same body and partakers. Sino partakers? Hudyo lang ba? Sabi niya, of His promise. Sino Hudyo lang ba promise? In Christ by the Gospels. Pero hindi nawala sa... Okay. Christ by the Gospel of Gentile. Yung believers and the same body in partakers of promise, kasama doon yung Gentile. Hindi lamang sinasabi na Jew, sa totoo lang, Revelation chapter 7, it is a few Jew talaga yung 144,000. It is not included yung mga hindi. Malinaw na malinaw, yung partakers and believers ay mga hintil. Hindi lang Hudyo. Kung tatanungin mo ako, Hudyo ka ba o hindi? Hintil. Bakit? Ang aking lakit ay tagang hintil. Hindi Hudyo. Okay. Now, Tanong mo si Simon. sabi sa Galatia, eto nakakatakot. Galatia chapter 5, verse 4. Okay. Hindi, ngayon lang. Kasi topic eh. 4, verse 5. Sabi niya, Christ is become no effect unto you, whosoever you are justified by the Lord, you are falling from grace. Paano yung Hudyo ka, di bagsak ka sa grace? You are falling by grace. If we are considered, kung tatawagin natin ang ating sarili, we are specific or we are generally included in Gentile o Hudyo, tayo ay kasama sa mga Hudyo at hindi tayo mga hindi. Okay? We are falling from grace. Bagsak ka sa biyaya. Eh, Pilipino ka, hindi ka naman Hudyo. Automatic you are included in Gentile. Automatic. Kung sasabihin natin, tayo ay mga hindi, tayo ay sinagaw sa pagmamagitan ng biyaya ni Cristo, we are under the law of Christ. And we are not falling grace by Christ. Because we are the Gentile. Oh, malinaw na malinaw. Isa pa. Acts chapter 13 verse 39. Ito yung mga point of view na gusto ko lang ipakita. Para yung heart natin ma-focus doon sa mga hindi. Na hindi masyado tayo judgmental para sa mga hindi. Sabi sa Acts chapter 13 verse 39. Kanina hindi ko alam kung anong topic eh. Pero sabi ko parang law of grace ito para sa kanina.
Okay, Acts chapter 9. And hereby all the believe are justified from all things, which were you could not be justified by the law of Moses. Hindi ka daw aariin ka na pag nandun ka sa kautusan ni Moses. You could not be justified by the law of Moses kung we are under the law of Moses. But we are, hindi tayo nasa ilalim ng kautusan ni Moses. Dahil ang kanilang Moses, sila nagpapakita na yung anino na kanilang darating, yung pala ay si Kristo. Yung anino na pinapakita nila, yung anino pala yung pala si Kristo na pinapakita, yung grace pala yun. Sa church ages na tayo pala yung kasama. Malinaw ba? Yan na. Tandaan natin yung mga point of view. Mahirap i-break yan. Hindi aariing ganap kapag tayo ay nasa kautusan ni Moses. Kung tutunan pa na natin doon, we are crafted from the Jew. Sandali na. Crafted from the Jew. Ay, hindi naman tayo original eh. Paano sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 6? Tagapagmana tayo. Malinaw na ang mga hintin, kung paano yung mga Hudyo is represent from the land, and paano yung mga Gentile is represent from the sea, and we are represent from the sea, tayo yun binigyan ng pinili na isa sa mga biyaya makatanggap, yung bride of Christ. Okay, continue. Ngayon sa loob na naman, may pinapakita sa Hebrew chapter 8 verse 13. Kung paano nagkakaroon ng pagbabago. Na ang kautusan from the Old Testament pagdating ni Kristo binago. Ito yung may libro. From the Old Testament, from the priest, Levites, and Christ. Okay. Hebrew chapter 8 verse 3. Oh, 13. Okay. Hebrew 8. Yun na nga eh. And that saying a new covenant. Pag sinabing new, hindi old. Hebrew 8. Malinaw po yun. 13. And that he say a new covenant, and he had made the first old. Now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. Diba? Binago. Winala. Saysay. Ngayon, kung winala siyang saysay, may kapangyarihan ba ang kautusan ng Old Testament? Mayroon nang pumasok? Si Kristo na ngayon na nasa kanya na ang buhay na walang hanggan? Nasa kanya na ang loob? Di ba? Wala nang touch na eh. Now, so, nung pagdating ni Kristo, kailangan palitan ng kautusan. Hindi na kailangan Kristo, ang kautusan ng Old Testament, hindi na kailangan palitan ng kautusan. At ang kautusan na yan ay na kay Kristo. Ako ka lang din. Diba? Hebrew chapter 7 verse 12. Kuya Ye, You set up something. mama gusto mo? Okay. Sino galing? For the priesthood being changed. Sino priesthood? Masarap. Si Kristus. Priest yan. The Greek priesthood. Being changed, there is made. It is necessary to change also the law. To change the law. So, patunay lang yan, talagang dinidigdig ni Kristo, dinidigdig sa Old Testament, na binabago ang
law. Binabago ang law. Bakit? Lang ako pada sa ano. Kasi kung makita mo ang Godhead na nandoon kay Kristo, siya wala ang final fulfillment ng katuparan ng law. Na ngayon, na siya ay tumatahan sa puso natin, na isinusulat sa puso natin ang kautusan. Now, so malinaw na ito si Kristo kasi is the greatest priest. Siya ay dakilang saserdote from the New Testament. Kung paano yung Levi sila, sila yung mga priest, pero pagdating ni Kristo, siya yung tinatawag din the greatest priest. Okay. So yun. Now, kung nandoon na tayo sa naka Kristo na tayo, ano sinabi naman ni Kristo? Dahil mayroon naman siyang kautusan. Di ba? So, kung may kautusan siya, mayroon siya instruction na dapat natin sundin. O ano sabi niya sa Galatians chapter 6:2? 5 minutes, bali pwede. Oh, 5 minutes na lang. Okay. Galatians, Galatians chapter 6 verse 2. So, tapusin na tapos another yung name naman. Where you are another burden and so fulfill the law of Christ. Burden. So tutuparin natin ang kautusan. Burdens and so fulfill the law of Christ. So pag sinabing fulfill of the law of Christ, hindi na tayo magpupulfill to sa law ng kautusan. Ang kautusan natin Kristo ang ating susundin. So yun lang po. Ang inanong ko sa law. Punta naman tayo sa name. Mabilis na ito, brother Minan. Magtatanong nga eh. Huwag mo na. Mag-make na ito sa name. Gusto ko lang ipakita. Sa Isaiah chapter 63 verse 16. Isaiah chapter 63 verse 16. Isaiah? Isaiah 63 verse 16. Thou only thou art our father to Abraham, be ignorant of us and Israel, knowledge us not. Israel acknowledge us not. Though Lord and our Father, our Redeemer, they name is from everlasting. Tingnan mo. May arrow nakalagay. Kung titignan natin ang Canaanites, Aramaic, Hebrew, bago doon, mayroon na siyang pangalan doon pa lang sa everlasting. So, wala pang nabibigkas before the foundation, mayroon na siyang pangalan, and their name is the Father. And when you call the Father, when you pray the Father, hindi mo sasabihin Yahweh. If you give me a revelation, di ba? Because name is pertaining to identifications of God. Position, designation, authority, yung kanyang pangalan. Di ba? Now, tingnan natin sa Matthew chapter 22 verse 6. Anong sabi ni Kristo? 26. 22 verse 6. Di ba? Everlasting pa, nagpunang pangalan niya eh. Nandun pa eh. Kaya kung mag-aaway-aaway tayo
name. ID ko ina ka na. Okay. The name, the servants, and the 22. Don't call your father. 22. Matthew 22. Verse 6 yan. Yata sandali. Huwag ka magpatawag sa ama. Ano ba yun talaga? 9. 9. Tingnan nyo. We are Uy, talking about spirit. anong talata ba? Matthew 22 verse 9. Ayan, wala naman. 9. Verse 9. Go ye therefore. Mali yan. Hindi. Matthew 22 eh. 22 ba yan? 23. 23 verse 9. Okay. And call no man your father upon the earth, and for one is your father which is in heaven. Pag tinignan mo yung class natin, teka muna, para titingin ka na rin doon sa exact pronunciation. Pero pag sinabi mo, our Father, automatic yan because our Father is Spirit. And pertaining in our body, inside is, yung sa loob natin ay Espiritu. Mayroon tayong body na mula tayo sa Diyos kasi ang mula sa ano natin ay Spirit. Kaya bakit tinawag natin our Father? Kapag ikaw ay tumatawag ama ko, Father. Di ba? Kasi yung spirit natin, kaya we are talking about spirit kasi tinatawag natin ang Diyos na Ama kasi tayo ay mula tayo sa Diyos. Alin ang mula sa Diyos? Yung ating espiritu. Kaya we call our Father in heavens because we have spiritual message. Now, kaya sinabi natin, kaya lang sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, Our Father, di ba sabi pag kayo'y nananalangin na tumawag sa Ama? Our Father, who art in heaven, to our heaven, di ba? Pero pag nanalangin, di ba diba sabi ni Cristo, pag nanalangin kayo, ganun? Kasi ang tinatawag natin, yung Ama na sa langit. Pag tayo ay nagsabi, Yahweh, Yahshua, Jehovah, whatever the name, may 7,000, ang dami ng pangalan niya, dami ng search eh. Whatever the pronunciation, digong na. Amen. Hindi natin nalaman yung Father is the authority, identification, and position, designation as a Father. Diba? Yung Father naman na sinasabi natin sa flesh, Hebrews chapter 12 verse 6 ata. Mayroon tayong ama sa katawan. At yung ama natin sa katawan, yung ama dito sa lupa. So now, ipinapakita lang natin, kung tayo magkukonklode, yung name nito is yung absolute, ay yung Yahweh. O Misaya. Yahshua. Alam mo, sa Hebrew, walang J. Walang J. O, wala. Now, gusto na ipakita, pero ang pangalan ng Kristo doon, Yahshua. O, I agree that. Pero gusto ko lang ipakita na di tayo mag-conclude para magtundok doon sa exact pronunciations. Kailangan malawak tayo, hindi tayo hindi tayo close. We are open to listen what is the revelation, kung ano yung kapahayagan ng Diyos na gusto ipakita doon sa kanyang salita. Glory to God, hallelujah.
Okay, so, ganda yun. Pero, hindi, yung, gusto ko lang din na ngayon, very. There was a time yung Israel. Pero kasi hindi naman yung, ito lang pa, sa akin lang, para lang sa akin. Yung mga Jew, they are not obligated. Siyempre, hindi sila pwede Ngayon, yung mga Jew, tinatanggap nila yung mga Gentiles kung gagayahin sila. Ngayon, there was a time na yung Jew na sila ay sabi ng Bible, naputol sila. Pero sila yung heirs talaga eh. Pero there was a time na natapos sila, then darating yung time, ibabalik ulit sa kanila. Yung gospel. So, hindi natin kinokondem. Pero, yung sinabi nga ni Pastor kanina, Pastor dito, walang pwede mag-judge na ikaw ay yun, yung hindi ako nagsasabat na sabi ko, yung isang araw tapos yung isa everyday. Kanina nabanggit, gaganda ng talata eh. So, gusto lang pakita, may time talaga, yung gusto ipakita ni Pablo na no more Jew or Greek. Ibig sabihin, one bloodline na lang. Hindi ganun eh. Hindi one bloodline na lang. Ibig sabihin, isa na lang, isa yung pangungusap ng Diyos sa lahat. Kasi or else, aalisin natin yung law na moral law. Ano yun? Yung 10 Commandments. We do follow the 10 Commandments. Diba? Ngayon, magkukontradict siya kanina. Sabi doon, na-abolish na yung yung kautusan. You are under curse, we follow the law. Ngayon, sabi ni Kristo, hindi ko sinira yung kautusan eh. Kundi, hindi ko pantayan. Yung sinabi ni Pastor kanina na, pakibuksan niya man, gusto lang panita, may time na sila ay na-blinded. They were blinded, literal or heritage blood na Jew. Then there was a time, ibabalik ulit sa kanila kasi nga, sa panahon ng Gentiles, grace na siya eh. Gustong pakita ng may transition period na ang Diyos na nangungusap in the time of the law, pero may Gentiles na may mercy ang Diyos sa Gentiles. Pero there was a time na Gentiles dispensation, ang Diyos may mercy sa Jew. So sa 7 Church Ages, maraming Jew dyan. Yung unang mga pinatay nga ni Nero eh. Yung Diocletian pa eh. Yung 6 million Jew. Hitler O yung mga pinatay ni Hitler. May mercy ang Diyos. Kahit nasa Gentile dispensation siya. Pero yung heritage, yung blood, hindi nawawala. Na alam ng Diyos, you are heritage Jew talaga nasa blood. Pero alam din ng Diyos, yung pangungusap ng Diyos sa Gentiles, parang inalis niya yung partition. Yun naman, binaniti pa sa kanina. May kalayaan. Pero anong klaseng kalayaan? Ito, ilagay dito yung law. Or Jew, or Israel Jew. Dito, Gentiles. Pagdating dito sa tribulation, ibabalik ng Diyos eh. Kaya nga, may everlasting gospel. Pansinin niyo everlasting gospel. Paki-plus modernite. Revelation chapter 14. Yung everlasting gospel, same, iba, binalik na dito. first Hanapin mo ka, baba mo, sige, sabihin ko lang.
Sige pa. Sige pa. Sige pa. And I saw another angel playing the midst of the heaven, having the everlasting gospel to preach unto them the 12 task form, saying, fear God and give glory to Him. So hindi na siya katulad ng gospel na pinapangaral ni Pablo. So, ako gusto ko lang sabihin ito. May distinction dapat. Ibig sabihin, yung distinction na kailangan nating malaman kung panahon ba ng hintil yan. Ito, panahon ng hintil, pero hindi ang Diyos, kaya nga guys hindi ang Diyos binigyan niya ng kalayaan. Inalis niya yung partition. Pero there was a time, ibabalik ng Diyos, Romans 11:25. Basahin mo. Dere, pakilagay mo. Yung video, ano mo na rin. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Kasi there was a time, may nangangaral sabihin, ako na yung napalitan na yung Hudyo. Yung hintil na ipinalik. Yung nagsabi ganyan ng mga ngaral, yung mga Hudyo ngayon, hindi yan yung nililigtas ng Diyos. Baka hindi mo nalalaman, propesiya ng Biblia. There was a time talagang pinutol ng Diyos yung bilin ng Diyos sa kanila. Pero there was a time, ibabalik ng Diyos yun. So, hindi natin din sila pwedeng sabihin na wala na kayo. Kami na. Hindi Ito, sabi niya, for I would not brethren that ye should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own concept. Yung tinutukoy ni Pablo dito, yung mga taga-Romans, di ba? That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles hindi kami. Kung babasahin mo yan, yung konteksto dyan, pinutol yung Israel, grafted in yung Gentiles, pero there was a time, ibabalik ng Diyos, ibabalik ulit sila until the fullness of the Gentiles. Sa taas, 26. And so all Israel shall be saved. Paano yun? Salvation sa kanila. Ito pansin nito, after the Gentiles. So gusto ko sabihin dito, yung blood, sa blood, ang Diyos tumatawag, mayroon siya ganun eh. Kasi yung all Israel, sabi nung kasi kung isa dyan, yung all Israel dyan, yung time lang ni Pablo. Naligtas na lahat? Oo. Kaya tapos na yan. Sabi ko, marami akong pinakita ng ebidensya dyan eh. Hindi ko na makakita. Pero gusto kong sabihin, yung sa dugo, alam ng Diyos kung sino yung tilang Hudyo. Darating yung panahon, makakakilala sila ulit. Sabihin, hindi natin din sila sabihin na maliitin, katulad din. Yun ang gusto pakita ni Pablo eh. Huwag mo din katulad. Yun ang sa taas. Kung huwag kang magbalaki, kung paano itong original na sama ay pinutol na, ay ikaw din, huwag ka din magbalaki. Ligaw. So, ako, may nagsabi sa Facebook, teach your child to bless Israel. Sabi ng Panginoon, those who bless you shall be blessed, those who curse you shall be cursed. Eh, ba't nagbabago bang ng Diyos? No eh. So, gusto ko sabihin nito, yung sinabi ni Pastor dito kanina, inalis niya partition, may grace kaya grace na yun. So, ang Diyos na umusap dito, may mga Hudyo din dito na naging, paano yung mga Hudyo naging Kristyano? Ay, ligtas sila. Paano dito? Dito, iba na kasi. Ito kasi panahon ng grace eh. Ito, ibabalik ulit eh. May everlasting gospel eh. So, yun yung panahon nila na sila ay muling tatayo at makikilala. Ito. Revelation 14 verse 1. Ipapakilala ng dalawang propeta. Sabi nagsabi, si Kristo daw ay bumalik para tumayo sa harapan ng mga kapatid niya para ipakilala ulit na siya yung binenta nila.
Ito. Sabi niya, and a lamb stood on the Mount Zion. With him, 144,000. Papakilala ng dalawang propeta. Muli, Tingnan mo. si Kristo sa kanila. Katulad ba ng mensahe dito? No, hindi na eh. Gusto mo ipakita dyan yung essence ng kautosan ulit. Pansin yung everlasting gospel. Fear God, give glory to Him. Tapos, pakibinalik lang ulit, thou shalt not worship any other gods. Sa Kanya lang. So, yun lang gusto ko sabihin dito na yung Gentiles, mayroon silang yung pagkatawag ng Diyos sa dugo. Video, plastic. Palatandaan na yung, diba, nag-capture na the 7 years revelation. Inside of this 7 years revelation, palatandaan na, Basta ako pwede mag-mic ka para madagdag natin sa video. Ito po. yung kasi pag-rapture sa 7 years, magra-run yung 7 years revelation, diba? Alam natin yung during the first 3.5 years, gagawin ng Israel, sabi ni Brother Benan, bloodline ng Israel, pure blood ng Israel. Gagawin nila yung ititig yung altar, kasi yung temple. And then magsasacrifice talaga sila doon. Ngayon, ang gusto kong i-info, ito yung introduction ng gagawin ng Israel sa milenyo. Ibig sabihin, yun ang simula na ito yung gagawin, itutuloy lang yan pagdating sa milenyo Kasi pasamantalang matitigil sabi, when the daily sacrifice shall be taken away, when the man of sin shall be revealed. Diba? Alam natin sa teaching natin, March middle of the week, after 3.5 years, yung sacrifice nila, pasamantalang puputol. Kasi papasok yung Antichrist. And then, tatapusin ng Diyos yan at the end of the tribulation period. Then, pagdating ng wrath of God, i-cleanse niya ang mundo na well-protected ang temple. Pagdating ng paglublog ni Christ, fulfillment ng Zechariah 14, doon ulit ipagpapit ni Christ, Zechariah 14, lalabas yung tubig. Doon ulit ang senyales na papasok yung milenyo na kung saan ang Israel ay magtutuloy-tuloy ng handugan. Ang gagawin nito nila within 1,000 years. So, yung sinasabi ni Brother Menan kanina, yung ipon ko lang, ito ang katibayan na yung pure blood of Israel, of Jew, hindi pwede hindi sila gumawa ulit nun. Kasi covenant ng Diyos yun eh. It's an everlasting covenant ng Diyos yun. Kaya, input yung mga kapatid, pasamantalang mapuputol yung part middle of the way kasi pakikialam yung Antikristo. At yun, for more than 3.5 years, saka lang ulit may tutuloy. May tanong lang ako. Sa ano? Okay. Yung aking sinasabi kanina is pertaining for the Gentile age. Pero may pinakapakita yung pixel talaga, souls under the altar. Mga Hudyo yun, nangamatay yung kay Kristo. Piniling pa rin. Oo. Pero sabi ngayon, maghintay pa kayo sa maliit ng panahon. Pertaining yun sa 1 week. Na yung 144,000 sa dulo, pagkapatay ng dalawang propeta, sa dulo yung pag-scatter ng 144,000, kasi sabi, maghintay muna hanggang sa mamatayan yung mga kapatid. Yun ay grace sa mga Hudyo. Oo. Ibig sabihin, ang gusto ko ipakita, bagaman sa panahon ni Kristo, may nangamatay ng mga 68 million ng mga Hudyo na pugutan nila during the time. Oo, during the time. Yung souls under the altar na pinapakita. May grace sila. Pero yung sinasabi sa Romans chapter 11 verse 25, until the fullness of the Gentile Israel shall see. Yun ang grace ng 1 week left. Okay, go to the Basta okay na lang ha. Bigyan ko lang ng tanong si... Patanungin ko lang si Brother Fernand na unang tumaas na ba? Sige, Dito ba? Kasi ito sa sinasabi ng kapatid nga na, ni Pastor Lito, na tuloy-tuloy yung handugan sa milenyo.
Dahil kasi naputo lang ito doon sa yung sacrifice sa ipatigil ng ating Kristo. Naputo. Ngayon, Dito. oo. Dahil kasi, dyan, ang sabi kasi ng dyan, mayroong makakapasok na makasalanan sa milenyo. Mayroon pa dyan. So, agree ako doon, na ang magtutuloy ng dalawa kasi, ang magtutuloy ng handugan ay yung makasalanan. Dahil kasi, ang sacrifice, ang handog, ito ay sinistro kasalanan. Ito ba ay kasama ba yung parehas ba? Yung makasalanan saka hindi makasalanan na mag-ahandog? Pastor, pakisagot. Yung mag-ahandog ba? Parehas bang mag-ahandog yung dalawa kasi ang nandun sa milenyo eh. Kasi yung makasalanan at saka yung banal. Hindi makasalanan. Parehas pa silang mag-ahandog yan. Dahil ang sinabi kasi ng talata dyan sa 65 verse ay susumpain yung makasalanan hanggang sa 1,000 taon mamatay. Kaya Pastor, tapos, Yan, sagot ko doon mga kapatid, ang handugan, yun ay covenant ng Diyos para sa Israel. Ang ibig sabihin, ang priority talaga doon sa maghahandog ng sa sacrifice, Israel talaga. Ngayon, sabi ko nga kanina, we are both one, 21. Kung isa kang hintil, at gusto mong gawin yun, wala masama. Kung gusto mong gawin yun. Kasi talaga, pupunta tayo sa Israel, yung mga mortal ship, talagang, commandment ng Diyos, kailangan magpunta sila doon sa Jerusalem. Yearly yun. Yearly talaga yun. Ngayon, ang tanong kasi kung hintil, pag pupunta ron, maghahandog ba sila? Utos ba sa kanila? Hindi. Pero kailangan nandun sila. Kasama sila sa kapestahan doon. Pero, kung hintil at maghahandog sila, at ang gabing din nandun, fellowship kasi doon eh. Pero ang priority talaga doon, kailangan talaga Israel. Israel talaga gagawin. Itutuloy talaga nila yung ginawa nila sa Revelation, sinabi ko kanina, pagdating sa milenyo, itutuloy talaga nila yun. Pero sa hindi ay optional. Kung natutuwa ka ng gawin yun, pwede. Pastor, kasama yung Revelation 12 buwan dyan. Kasama. Okay. But Sister Len, dagdag to? Ay, kung dagdag yan, may nauna si Pastor. Sige, dagdag mo na. Mabilis na naman. Hindi kasi diba, yung gagawin ng Israel, this is for commemoration, yung nangyari. At sa Gentile, this is also for the Thanksgiving commemoration. Dahil yung fulfillment na naganap kay Cristo, ando na. And then, bakit pwede nyo gawin? Walang hatol. Kasi, yun ay, nasa video. Kaya gagawin, pwede isipin wala ng hatol, pwede gawin mo or not gawin. Ibig sabihin yun ay yung parang pagpapasalamat na lang sa na-fulfill na kasi ando na si Cristo nakaupo eh. And then kung sa Israel naman, sinasabi rin natin, just for commemoration dahil ikot larawan na na-fulfill na si Cristo nakaupo na. Ibig sabihin hindi ito dahil sa law, it is because for commemoration. Pag-aalala dun sa ginawa ng Diyos. Pastor, ilang minuto gusto mo? So sa akin naman, okay naman, dahil na naman selected yung panahon ng milenyo, di ba? Yung panahon ng milenyo, alam naman natin yung may bride yun eh. Yung bride, nag-order pa, hindi na maghandog. Yung may physical, maghandog talaga niya sila. So yun yun. So yung akin lang, tungkol doon sa paksa natin, yung paksa natin na yung Israel ba dapat mangyari sa atin yung law sa kanila. Di ba? So, mapasahin ko lang sa Galatia 3. Ay, Galatia, kasayin natin si Apostol Pablo to. Si Apostol Pablo, siya po ay nabibilang ko at natatali daw sa kautusan sa unang tepan. Sabi po dito, sapagkat ngayon na balita ng aking pamumuhay ng nakarang panahon sa reliyon ng mga Hudyo kung paano ang inusig na malabis at nilikod ang iglesia ng Diyos. At ako'y namumuna sa reliyon ng mga Hudyo
nagigit sa mga marami sa akin kasing kulang. Sa aking mga kababayan, palibasa ay noong masikap ako sa salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang pinalagay ng Diyos na siya nagsasabi ng bukod, kuhan pa sa tiyan ng aking ina, ako itawagin sa pamagitan ng biyaya. Si Apostol Pablo, siya po ay masugid na sumusunod doon sa nilihim ng Pablo. Kaya ilusig na yung mga nagkikintod kay Kristo noong dinagdan ng bagong ipan. So, sinabi ni Pablo na dati siya nabibilang ko doon. Pero, bakit yung Bible ay lumaganap sa mga hindi? Iba't ibang lipunan na yung na-translate samantalang Hebreo. Samantalang si Pablo nasa Judaism din, sa Hebreo group, si Pablo sapagkat Israelita, Julian. Kaya, ang kanyang lingwahe ay isa lang. Pero, nung na-convert si Pablo, asahin natin sa Gawa 13. Yung kanina, Gawa 13, makibasa nga po yung Gawa 13. So, Gawa 13. Nung si Pablo ay ma-convert na sa Kristyanismo, sa Christianity, hindi na siya natatali doon sa exercise ng mga Jew. Makibasa natin yung Gawa para malaman natin na ang Kristyanismo, ang mga mananampalataya kay Kristo, hindi sila natatali sa isang salita lang. Sa Hebreo language, hindi sila natatali doon. So, basahin natin yung Gawa 39. Ito ang sabi ni Pablo. At sa pamagitan niya ay bawat mananampalataya ay naaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito, hindi kayo aaaring ganap sa pamagitan ng pautusan ni Moises. Binasa ka kanina. Nalunod po tayo sa 42. Sabi nito ni Pablo, at pagalis nila ay kanilang pinamanhig sa salitain sa kanila ang mga salita nito sa susunod na Sabat. Si Pablo pumunta sa templo dahil nagsasabat sila. Si Pablo ay nagsasabat lagi sapagkat kaugalingan na yun. Ngayon, nung pumupunta si Pablo doon sa templo dahil araw ng Sabat ng mga Hudyo, siya ay convert na ng Kristyanismo ng Bishop ni Philip sa pamagitan ng mga apostol. Sabi dito, at nagsusunod na Sabat ay nagkatipo na sa buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. 45, dapat napakita ng Hudyo ang mga karamihan ay puno at naghilit tinutulad ang mga bagay na sinalitan ni Pablo. At nagsipabusog. At 46, at napagsalita ng buong natapakan si Pablo at Bernabe at nagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa mga Hudyo, itong inyo sa mga Hudyo yan. Yaman ninyo itinakwin at tinatulan ninyo higit kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Na ito, kami ito pa sa mga hintin, ang sabi ni Pablo. 47, ito na po. Sapagkat ganito sa pinagutos sa amin ng Panginoon na sinabi, ilagay kita isang ilaw sa mga hintin upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihan ng hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintin ay nagagalak sila. Iliwalhati ang salita ng Diyos at nagsampalataya ang lahat ng itinalaga sa walang hanggang buhay. At gumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. So, mga kapatid, hindi isang lingwahe lang ang maabot ng Ebanghelyo ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. Kasi si Pablo ay isang ilaw sa ikaliligtas ng mga Hentil dahil kay Kristo. Kaya ang salita hindi lang Hebreo, kundi gumaganap ang salita sa buong lupa, ito pa yung iba't ibang lingwahe sa mga Hentil. Kaya nagkaroon ng salvation, hindi lang sa mga Hudyo.
Iba yung hindi, iba yung mga audio. So yun lang ang aking paabot na dati si Pablo na nangyari ng Sabat, so sa Lord Moses, pero nung nakumbert kay Kristo, inusik pa niya yung mga sumunod kay Kristo, at si Pablo nakumbert, at siya naman ay nagturo na hindi na siya natatali doon sa kautusan, dahil hindi siya pinasasaktan. Pinasaktan siya sa pananampalataya kay Kristo. At yun, nung magkakasalita, kaya walang bawal kung anong lingwahe na inabot ng salita ng Diyos. Kasi si Pablo ay isang Greek. Actually, Greek na magmamalasakit ng Bible. Kaya iba't lingwahe na abot ng salita ng Diyos. Yun lang yung akin. Ano ba yan?